Magandang gabi po sa ating lahat. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay masaya dahil muli tayo po nandito sa programa ng Panginoong Jesucristo sa ating Diyos na buhay na pinamagatang His Word. At bago tayo magtuloy-tuloy, babasahin ko muna ang kanyang salita na matatagpuan po sa Isaiah 9. Sisimulan ko po sa 2. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayan matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Naggalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong nagati-hati na nasamsam na kayamanan. Sapagkat ibinali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga api iyong binali, tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang higma sa dugo ay susunugin, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo. Hanggang doon lang po muna ang ating marinig ngayong gabi. Ulihin po ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon muli at napakaganda po ng ipapahayag ng Diyos ng gabi sapagkat siya po ay magpapakilala sa atin. Ito, siya po ay dumating para magpakilala sa atin kung sino talaga siya at ano ba ang kanyang mga pangalan na ipinagkaloob sa kanya. Dumaan po ang kadiliman, dumaan po ang madilim na buhay sa ating buhay. Dumaan po ang masalimuot, mahirap, pabigatan sa buhay na halos di natin makayanan. Hanggang sa isang panahon, isang araw, tayo po nagtatanong na may takot na sa puso. Hanggang kailan kaya ang kaguluhan ito? Hanggang kailan ang kadiliman ito? Hanggang kailan ang kahirapan ito? Parang wala nang katapusan. Parang wala nang wakas. Naisip po natin yun. Kasi sobrang nang hirap, sa sobrang dilim na wala ka na makitang liwanag sa buhay natin, sa buhay mo. Subalit ang Diyos po may pangako sa atin. Sa gitna po ng sinasabi na uncertainty, hindi natin alam kung ano talaga yung magiging bukas, yung magiging buhay natin. Siya po yung nangako sa atin lahat. Ang sabi nga po just relax, gano'n, chill lang, gano'n. Kasi may pangako siya na hindi lahat tayo na dumadaan sa mga kahirapan, kaguluhan, kadiliman, kanyang ililigtas. Pinapayagan tayong lahat ng Diyos na madaanan natin yun. Sapagkat yun talaga ang tinatawag na appointment o kaya buhay natin, no? Yun yung maging buhay natin habang tayo naglalakbay sa mundo nito. Lahat po ng tao dumadaan sa iba't ibang klaseng paghihirap, ibang klaseng kadiliman. Subalit, ang sabi nga, if we follow Him wholeheartedly, kapag sumusunod tayo sa Kanya, sundin natin siya ng buong puso, sabi niya, tayo po'y Kanyang gagabayan. He will lead us safely through the troubles that we encounter. Gagabayan tayo niya sa ating paglalakbay, sa magitan ng mga troubles na yan, sa magitan ng kadiliman na yan, kaguluhan na yan, na siya ang ating kakbay, siya ang ating kasabay, na po habang tayo naglalakbay in the midst of troubles and dark life. Ang pangako nga po niya, at a time of great darkness na po, God promised to send a light on everyone po, sa bawat isa sa atin, na kung saan nandun sa ilalim, halos nandun na sa
lilim ng kamatayan. So, he is called, there's one sanggol, sabi sa binasa natin, na isang batang sanggol, isang sanggol na isinilang, dumating para siya po ay tawagin kahangahangang tagapayo. Isa pong pangalan na pinagkaloob sa kanya ang pangalang kahangahangang tagapayo. Bakit kaya kahangahangang tagapayo? Yung dumating na sanggol na yon na walang iba si Jesus. Kahangahangang tagapayo. Siya po yung sinasabi ni John sa book ni John. Sinasabi doon na siya yung the true light, Jesus. God sent the light through Jesus, who was born sa sabsaban in a manger. Sa sabsaban. Sa magitan ni Jesus lahat ng nasa dilim, lahat ng nadidimlan, lahat ng naghihirap, lahat ng hindi malamang kung anong klaseng buhay, lahat ng may mga sakit, ang buhay nilang lahat ay nagkaroon ng ningning, nagkaroon ng kaliwanagan. Bakit? Dahil sa sanggol na isinilang, walang iba si Jesus. Yung pala, si Jesus po ang siyang pag-asa. Siya yung Mesaya na pag-asa natin lahat. Lahat po tayo galing sa buhay na kahirapan, mahirap, makasalanan, maggulo, diba? Wasak. Wasak ang ating buhay, wasak ang ating family. Galing tayo doon. But because dumating si Jesus sa buhay natin, dumating siya, nagdala-dala ang liwanag. Siya yung totoong liwanag. Ang lahat po na tumanggap sa Kanya bilang kanilang Panginoon at saling tagapagligtas, ay nagkaroon ng liwanag ang buhay. Nagkaroon ng galak sa puso. Nagkaroon ng pag-asa na mula doon sa karimlan, mula doon ay hinango ng Panginoon mula sa diliman at dinala sa kaliwanagan. Tayong lahat galing doon, mula sa dilim, mula sa isang makasalanan, inalis sa kasalanan, at tayo dinala sa isang lugar na kung saan nagbibigay bugod sa ating Panginoon, Hesus Kristo. Amen. So nagsimula po, ito pong mensahe nito na tinatabi po na si Jesus ay sinilang sa sabsaban. Ang dalang mensahe po nito, bilang siya po ay kahangahangang taga-payo. Ito po ay nagsasabi na it was fulfilled. Na-fulfilled na po in the birth of Christ. Nung na-fulfill, natupad na doon sa pagsilang ng ating Panginoon Jesus. Nagkaroon ng pag-asa ang lahat, ang mundo na marumi, madilim, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng ningning, ang buhay ng bawat isa nagliwanag po. Kaya nga po, kung mapapansin natin Christmas light, ang Christmas light po, lumilitaw lang po pag Christmas, diba? Hindi naman kinakabit yun pag hindi Christmas. Bakit po? Nagpapakita lang po yung light na yun, Christmas light na yun, Christmas light na yun is Jesus na dumating na siyang may dala ng liwanag. So maalala natin si Jesus pagdating ng Pasko, diba? Na pag Pasko, bati-bati, diba? Pag Pasko, bigay-bigay, bigayan, bigay dito, bigay doon. Pagkatapos ng Pasko, galit-galit na naman, diba? Tapos wala na rin bigayan, minsan ganun. Kasi naalala lang po si Jesus pagdating ng Christmas, diba? Then nakita yung Christmas light, Pasko na pala, yung ganun. Pero salamat sa Panginoon. Dahil nga po ang Diyos ay tunay nga sa kanyang promise sa atin is very, very good. He promised us to send a light. So, from that light, walang iba si Jesus, nagkaroon po ng liwanag ang lahat, ang buhay ng tao, tulad natin ngayon na mula doon sa dilim, mula sa kahirapan, mula sa magulong pamumuhay, mula sa magulong pamilya, inalis tayo doon sa magulong na yun, dahil may Jesus na tayo sa puso natin, na siyang naghari sa ating buhay, naghari sa pamilya, na siyang nasusunod na po, hindi na po nakatabi si Jesus o kung saan siya, kung kailan lang siya maalala lang siya pag Christmas, pagkatapos ng Christmas po, wala na naman, pero hindi yun ang gusto ng Lord. Ang nais ng Panginoon sa atin mapasto, season or out of season, lahat po tayo ay patuloy na pasalamatan ang Diyos, pasalamatan ang ating Panginoon Kristo. Salamat Lord, dumating ka sa buhay ko, kasi kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka saan na ako ngayon napupunta, o saan ako ngayon pupulutin, kasi hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. So, bilang
tutok tayo sa kahangahangang tagapayo. Bakit sinasabi o tinatawag siyang kahangahangang tagapayo? Po? Nakita mo na ba siya? Personal? Hindi rin, di ba? Nakausap mo siya personal? Hindi rin, di ba? So, we talk to God in spirit, di ba? So, paano na nasabi na siya po'y kahangahangang tagapayo? What is the proof na siya yung kahangahangang tagapayo? Na through His Word po, sa pagbabasa-basahin mo ang salita from Genesis to Revelation. Kung nabasa mo na po yung Bible po, mula Genesis hanggang Revelation, ano po yung napapansin mo doon sa kanyang mga sinasabi? Narinig mo ba siya habang binabasa mo ang salita niya? Narinig mo ba siyang nagtutok sa iyo? Nag-speak sa iyo? Dumating pa sa puso, naramdaman mo ba yung sinasabi niya sa iyo? Yung pinapayo sa iyo? Na sabi niya, unahin mo lang ako. Unahin mo ako ang kariyan at aking katuwiran. Ano po? Ang sabi niya, at lahat ng pangailangan mo, itatagdag ko sa iyo. Diba? So, mga salita na kung saan, yung, di ba payo yun? Di ba? Di yun ang isang payo, halimbawa payo sa kanya, tagapayo, isang advice ng Panginoon sa atin, para hindi tayo magpatiwakal, para hindi tayo magkasakit sa puso, para hindi tayo mag-isip kung saan pupunta, ay siya po ay nagsasalita sa atin through His Word. So, masasabi natin na siya talagang kahangahangang tagapayo. Kasi as you read His Word, yung puso mo parang sinisibak, yung puso mo umiiyak. Tapos minsan tumatawa ka, di ba? Masaya ka because yung salita niya na nabasa mo, nakipag-usap sa iyo, ay napakaganda ng kanyang sinasabi. Noon mo lang siya narinig. Yung pala, yung hindi ka nagbabasa. Paano yun? Kung hindi mo binabasa salita ng Diyos, paano mapatunayan He is a wonderful counselor? Di ba? Okay, through His lingkod, di ba? Yung mga lingkod na ginagamit ng Panginoon, yung nagpipreach diyan sa pulpit, yung mga naghayag ng salita ng Diyos, nung nagsishare ng salita sa iyo, ano po? Paano siya? How does he share the Word of God? Siya po makita, siya na po yung isang ilaw, siya na po isang light, isang ehemplo na po, no? Bilang isang kahangahangang tagapayo. Because kung ano po si Jesus, if we have Jesus in our hearts, if we have Jesus in our life, paano po? Yun po yung, kung ano yung laman ng puso natin, ito po yung lumalabas sa bibig natin. At sa paglabas ng bibig natin, it is Jesus na po, si Jesus po yung narinig mo. Hindi mo marinig yung taong nagsasalita. It is Jesus in Him, in His heart. Siya yung narinig mo at nakikita mo. At pag nakita mo siya, yung taong naghahayag ng salita ng Diyos, makita mo sa si Jesus talaga, nakatayo sa pulpit, at makita mo yung nagniningning, yung glory ni God, nakita sa kanya, di ba? So through those people, through the preachers, di ba? Through pastors, di ba? Nakikita natin yung masasabi natin yung kahangahangang tagapayo. If you have Jesus in our heart, yun po yung mag-reflect, yun po yung makikita sa atin. Po. Kasi sabi nga, gayahin natin kung ano yung karakter ni Jesus, dapat we have those characters also. Kung yung trait ni Jesus, dapat mayroon na trait, yung traits niya, dapat nasa ating trait yun. No? If he has 90 character traits, no? Dapat mayroon din tayong 90 character traits, diba? Nasa atin din yun. We should possess. At makikita o makilala natin kung sino o ano ang kahangahangang tagapayo. Amen? So, tonight po bilang si Jesus na dumating sa sabsaban, ipinanganak sa sabsaban. So, lahat po ng tao po nagkaroon ng pag-asa. Lahat pong nanampalatay na si Jesus, si anak ng God na pinadala para ang lahat ng sumasampalatay sa kanya, hindi mapapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Po. Wonderful counselor. Wonderful. Kanganga. Sabi ko po, ano ba ibig sabihin ng kanganga? Iba yung dating, iba yung utak sa'yo. Iba yung naramdaman mo being a wonderful counselor. Iba yung touch sa puso mo. Nagbabago unti-unti ang buhay mo. Nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng changes ito, nagkaroon ng inalis na lahat yung hindi maganda. But instead, si Jesus mismo ang nananahana at nagbibigay sa puso natin. He's sitting down there na in our heart. Marami po lahat ng Kristiyano sinasabi, I am a Christian. Tinanggap si Jesus Kailangan tinanggap si Jesus, inilagay sa tabi. Pinaupo sa tabi ng puso. Hindi siya nakasentro sa puso.
Many things sa sentro sa puso niya. Maraming bagay na makamundo, pansamantala lamang, temporary, ang nakalagay sa puso niya. Hindi si Jesus. But if Jesus is at the center of his heart, na po, lahat ng problema natin, lahat ng kaguluhan, lahat ng hindi maganda, kasamaan, kasalanan na yan, isa po ito na umalis. Hindi po makapanatili doon yun because Jesus now is in our heart. Siya na po nag-take over So yung mga kasalanan, wala na. It has no place in our hearts. Wala nang pag-asa. Walang pag-asa ang mga buhay na yung ganyan temporary na ginagawa ating kasalanan na kung saan Kristiyano tayo. We need to be what? To be like Jesus also. Dapat ganun. So, ang pag-asa po, ang ibig sabihin na po, kung ano man ang sitwasyon ngayong gabi, saan ka man nakalagay ngayong gabi, are you still in the dark? Nasa madilim ka pa bang buhay? Gumagawa pa ba tayo ng kasalanan? Ginawa pa rin natin yung dati nating buhay? 2,000 years ago po, diba? Ibig sabihin po, Jesus came na po to save you and give you abundant life. Are you aware of that? Aware ka ba dyan sa ganyan? He came to save you, to save me, to save all of us, and give us abundant life. Dumating na siya. And itong sinasabing pag-asa, you will have only hope if you have Messiah in your heart, if you have Jesus in your heart. Magkaroon tayo ng pag-asa pag mayroon tayong Kristo o Jesus sa puso natin. Ano mang kabigat ngayon naramdaman natin, kapatid, bukas wala na yan because you have Jesus in your heart na nakatira doon, nagdidwell doon. If you talk to Him, then He will answer you. He's listening to you. He's ready to change, to remove everything na hindi maganda sa puso mo o sa buhay mo. Yung kadiliman, wala na yun. Katulad nga po ng Pasko ngayon, di ba? Nagpapatawaran, di ba? Nagpapatawaran sila, no? Punta dito kasi nagkasala, yun ang tawad doon, tapos nagbibigayan, ganyan, no? Hindi lang maganda doon. Pagkatapos na po ng Pasko, galit-galit naman. At wala na nagbigayan, tapos na bibigay. Dapat po, ang Pasko ay si Jesus, araw-araw po nagbibigayan. Di po ba? Araw-araw nagmamahalan. And pag nangyayari po yun, tuloy-tuloy po yung sinasabing pangalan niya na Wonderful Counselor. Then He continues talking to our hearts. He continues speaking to our hearts. Tuloy-tuloy ang kanyang pagsasalita, pagpapaliwanag sa atin, pag-advise sa atin. Lagi-lagi tayong ina-advisean o pinapayuhan kung ano dapat natin gawin sa buhay natin. So, nandiyan sa lagi because He is your God, He is your Lord, di ba? Tinanggap mo na sa ng Panginoon mo as sarili mong tagapagligtas. So, bilang kamangamangang tagapayo, no, we continue to take our Bible, open your Bible, read your Bible. As you read your Bible, the Word of God, maramdaman mo at maranasan mo, no, yung sinasabing hangang tagapayo. As we listen to the people sharing His Word, ang ganda ng sinasabi ni God, di ba? Ibang nakatutok ka sa Kanya, sabi nga po, if we really focus to Him, nakatingin ka sa eye to eye sa Kanya, tingin ka sa Kanya eye to eye, ng mata sa mata, po, ibang pag tumingin ka sa Kanya, yung ayaw mo nang umalis sa Kanya, parang gusto mo na siyang yakapin, gusto mo siyang embrace, gusto mo siyang, iba yung maramdaman mo, iiyak ka na lang kasi nga nakatutok ka sa Kanya, He's telling you something, iba yung naramdaman mo. You want to embrace Him kasi napaganda ng payo niya sa iyo, napaganda sinabi niya. Kasi kung hindi mo narinig yung payo niya, hindi mo nabasa yun, pwede ka na magpatiwakal bukas, narinig mo yun. Narinig mo yung isang lingkod ng Diyos na nagpadala sa iyo ng mensahe, ng salita ng Diyos. Dahil doon sa salita ng yun, ikaw hindi natuloy yung pagpatiwakal mo, na-save ka, di ba? Kasi yun ang purpose ni God, to save you and to give you abundant life. Amen? So bilang isang wonderful counselor, a very wonderful counselor, napakasarap po. Basahin po yung Bible from Genesis to Revelation. Huwag ka po tumigil. Meron pong isang nagsabi sa akin, 4 months lang po natapos niya ang Biblia from Genesis to Revelation. 4 months lang po yun. Ilang chapters, ilang books po yan.
Kasi tuloy-tuloy po ang pagbabasa. Tuloy-tuloy mong maramdaman o maranasan o masasabi na wonderful counselor talaga siya. Kasi ang sarap-sarap ng kanya sinasabi. Ang ganda-ganda ng sinasabi ng Panginoon sa akin. Tapos sinundan ka ng mga lingkod ng Panginoon na nagsasabi sa iyo, na tumutulong sa iyo, o nag-advise sa iyo. Buhay na buhay ka. Hindi ka, ayaw ka pagsasalitaan. Gusto mo talaga mag-pulpit minister. Kasi ang sarap. No po? Kasi gusto mong ipahayag yung kabutihan ng Diyos sa maraming tao. That's the reason bakit ang tao po nagpapatuloy sa paglilingkod at nakita niya nung ang Jesus ni Silang sa Sabam is wonderful counselor o kahangahangang tagapayo. No po? Yun po ang nais ng Panginoon ngayong gabi. Just continue, sabi nga, and continue to bless the Lord through reading His Word, listening to His Word, and by experiencing His love, and by doing, no, yung salita niya na makita talaga sa buhay natin, yung word niya. Ito. Yung salita niya na narinig mo, hindi lamang narinig, kundi you must do it with action. Have it with action. No, meron kang sinasabing doer of the word. You must be a doer of the word. Po, kasi pag na ganun po ang mangyari, ikaw po isang totoo na totoong maging lingkod ng Panginoon, leader, o kaya manampalataya na listening to His word at ginagawa po ang salita ng Panginoon. Amen. So ngayon pong gabi ay ako po ay nagpapasalamat sa Diyos because of this name of His name na po na tagapayo bilang isang Diyos, bilang isang Lord, bilang isang Panginoon na sinilang na ibinigay sa kanya ang government, no? The government po, yung pamamahala ay sa kanya na, sa kanyang balikat, lahat na yun sa kanya na, no po. So ano pa hanapin natin? May Kristo ka, may Jesus ka, so bigyan natin lahat sa kanya. He's the hope of glory, He's the only hope of glory. Siya lang pag-asa po natin, no po. Huwag kang umasa sa trabaho mo, pandemya ngayon, no po. Huwag mo asahan yan, baga biglang matatanggap sa trabaho. He's the hope of glory. Kahit wala kang trabaho, no po, kahit hindi ka nag-work, no po, you will live. Because sabi ng God, the just shall live by faith. By faith po tayo. No po, by faith po tayo nabubuhay. Ang masarap lang po kasi dito po, ang masarap lang po kapag may Kristo po tayo. Hindi po hayaan ng Diyos na manatili sa dilim o manatili sa kasalanan. Kundi iaangat ka ng Panginoon, ibabangon ka ng Diyos, i-raise ka ng Panginoon at ibabantog ka niya. Ipakilala ka sa maraming tao. He is my son. They are my children. Ipakilala ka sa maraming tao dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen. No? Getting away from sins. Ganyan. No po. Umaalis na sa kasalanan. At ngayon po nandito sa kalimalagan. No po. Okay, tonight po, nais ng Panginoon ngayong gabi. If you want to know Him more about being a wonderful counselor, read the Bible day and night. Meditate His word day and night. At doon mo maramdaman at maranasan at makilala, no? As wonderful counselor. Huwag kang lumaktaw. Day and night po. Meditate His word. Kasi po may promise na, may kalapit na pangako yun. You'll prosper. You'll be victorious. Diba? Ang buhay mo maging matagumpay. If we continue to keep on talking to God, knowing Him through His Bible, makilala natin siya kung sino talaga siya sa ating buhay. Amen? Praise God. So, ano man po ang sitwasyon mo ngayon, nasa dilim ka pa ba? O nasa liwanag na? Kung ikaw po'y nasa liwanag na, continue to praise God. Continue what you're doing now for God. Kung ikaw po'y nasa dilim pa, na pagsisihan mo yan, repent for all the things you've done, no? Pagsisihan natin ang lahat ng bagay na hindi maganda. Then after that, God will get you away from that dilim, from the dark. No? Alisin ka dyan, no po, at iaangat ka ng Panginoon, ialis ka, iahanguin ka, ibabangon ka ng Panginoon, dadaling ka doon sa liwanag. At magsa-shine siya. Siya mismo makita sa buhay mo. Jesus who was born on the manger. Ano po? Praise God. Yun lang po ang nais natin lahat. Nais ang gusto ng Panginoon.
na makita sa atin ang glory ng God. His glory mismo shining in us. Opo. Sabi nga, arise, shine, for the light has come. Di ba? Arise, shine, for the light has come. Light has come. Sino yun? Jesus, the light has come. Arise. Huwag kang manatili sa ibaba. Nagyapak-yapakan ka lang dyan. Sige-sigawan ka lang dyan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, tumayo ka, bumangon ka. Bumangon ka, what? What? Talk to God. Yeah. Pray to God. Sing to God. Worship to God. No? Yun po ang nais ng Panginoon. Hindi tayo manatili dun sa ibaba. Napakapakan ka lang. Kaya sige-sigawan. Napakapakan ka. Nanatili ka sa kasalanan. Sa slavery ng kasalanan. No po? So, gusto ng God, itayo ka doon. At malagay ka dito sa isang lugar na maliwanag. Amen? Okay, so ngayon po, sabi ko nga po kanina, if you are in the gloomy area of your life, then repent. May reason po kasi yun yung bakit nandun nalagay tayo doon eh. Meron tayong ginagawa na hindi maganda. So repent po for the sins. Kung ikaw man po ngayon eh, nasa bright side na, nagsashine ka na po, continue po, huwag pa andap pa, fire, burn. Yung burning fire, tuloy-tuloy po yun. No, hindi pa andap. Kasi pagpapatay-patay yun, eh, dahil parang ano lang yun, pag Christmas light na papatay-patay, eh, walang ano yun, walang kabuhay-buhay, wala kang pag-asa doon na hindi ka magkaroon ng pag-asa na from that kind of life, itataas ka ng God, tataas ka. Yun ang purpose ng God eh, iangat ka pa, itataas ka pa. Yun ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Opo, hindi manatili po sa ibaba, but to raise you up. Amen. Okay, for now, let's pray na. Pray na po tayo sa Panginoon. Pasalamatan sa Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you po. Thank you for everyone po. Kung sino man po yung nakikinig sa oras na ganito, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa mga buhay, Panginoon. Dahil hindi po nasayang yung ilang oras, ang mga pag-upo, yung ganang pagkinig, Panginoon. Salamat po. Kilala mo sila kung sino-sino man itong nakinig na ito. At alam mo rin kung saan side sila nalagay, Panginoon. Sa dark side o bright side na. Panginoon, hayaan mo po na magpatuloy po, lahat ng nasa bright side na po ay magpatuloy po, magliwanag kami, O Diyos, every time of our life until na dumating ka, Panginoon. Nang saging po ang marami pa pong mga maliligtas, Panginoon, through our lives, Father. Sumagitan po ng buhay ng bawat isa. Pagpalaan niyo po ang lahat ng ito, God, mga family po na nakikinig, Panginoon. Hayaan mo na silang lahat na patuloy na mag-attentive sa boses mo, sa tinig mo, sa salita mo, at patuloy na magkaroon ng desire, Panginoon, mag-aapoy, mag-alab yung pagnanasa na pakinggan ka, Panginoon. Opo, sino man po yung naghahayag, sino man nagsasalita, hindi naman siya yun eh. Ang banal na Espiritu mo, ang siyang nagpapahayag at nagsasalita sa bawat isa, Panginoon. At maraming salamat po dahil hindi mo pinababayaan ang lahat ng tumatayo, Lord. Nandiyan ka lagi with Him, with us, Father God, and you are the one guiding us, O God, what to say, what to do, how to say, Father God, everything, every word. Father, salamat po maraming pong salamat for all the leaders and ministers, Father God. I-bless po lahat ng ito, Lord, lahat ng mga kabataan pang nakinig po, i-bless mo silang lahat, hayaan mo magpatuloy silang masigla at malakas at magpatuloy na mag-desire po na ikaw po ay marinig pa, mapakinggan pa, Panginoon, at marami ka pang mga sasabihin sa aming lahat. Thank you very much, Father God. Bless all your people, bless everyone, Father, every family, every leader and minister, Father God. Pagpalaan mo lahat ng ito, Father. Salamat po, maraming pong salamat, Lord, for everything, for all the blessings today, in Jesus' name. Bye-bye. Thank you very much for listening. Bye-bye po. Keep safe. Stay safe. Ingat. Love you.